Normally, sa panahon natin ngayon, iniisip natin na kaya may nagsusugal o may sugal dahil may nagpo-promote nito. Katulad na lang ng mga online gambling platforms na pinopromote ng mga artista at mga social media influencers. That may be true at some degree, pero that's only the surface level. Sa history ng civilization natin, yung gambling as a social practice ay well established na as early as 5th to 4th century BC sa ancient Greece. Meron ding mga archaeological evidences dating as early as around 3000 BC, such as dice and gaming pieces na nadiskubre sa Mesopotamia. Though yung pagkakaroon ng wage o stake sa mga ito ay highly debatable pa. During 200 BC hanggang 500 AD, sa Roman Republic na kinalaunan ay naging Roman Empire, mas naging widespread yung gambling. Actually, naglabas sila ng mga batas para restrict yung certain forms ng gambling dahil nakita nila na meron tong potential harm sa kanilang society. Sa medieval period, mula 500 AD hanggang 1500s, patuloy pa rin yung pagsusugal sa kabila ng pagtangkang pigilan nito ng mga religious and secular authorities. Sa Christian Europe halimbawa, may mga restriction laban sa gambling, particular sa mga clergy. Noong 1215, ipinagbawal ng Fourth Lateran Council sa mga pari ang paglalaro o kahit pagdalo sa mga game of chance. Then, iba't ibang European governments naman yung nagpatupad ng mga batas laban sa dice at iba pang games. Hindi lamang dahil sa moral concerns nito, kundi nakikitaan din ito na nagdulot ng idleness, pagkawala ng ari-arian, at iba pang social problems. Ngunit sa kabila ng mga restrictions na to, hindi naman nawala yung pagsusugal. Actually, mas lalo pa nga itong naging organisado at lumipat sa mga particular na lugar kung saan nagtitipon yung mga nagsusugal. For example, sa Venice. Noong una, ay sinubukan ng pamahalaan na pigilan ng pagsusugal sa pamamagitan ng restrictions dito, katulad ng pag-ban sa mga certain types of gamblings, mas pinaigting na surveillance at enforcement, at pag-ban sa mga public areas and gambling gatherings. Pero sa kabila nun, nagpapatuloy pa rin yung mga gambling sa iba't ibang lugar. Hanggang noong 1638 AD, isang mahalagang pagbabago ang nangyari sa Venice. Itinatag ng Venetian Republic ang Ridotto. Ang Ridotto ay isang public gambling house na direktang pinamamahalaan ng gobyerno. So during this time, naisip ng gobyerno nila na sa halip na hayaan ang pagsusugal na magpatuloy ng hindi kontrolado, pinagsama at kinontrol nila ito sa isang establishment habang kumukuha rin sila ng bahagi sa perang umikot dito. Kumbaga, hitting two birds in one stone. Nakontrol mo na, kumita ka pa. Ngayon, ba't ko ba sinasabi itong mga bagay na to? Gusto kong i-highlight na ang gambling o sugal ay hindi lang isang modern social problem. Matagal na itong bahagi ng human society. Lumitaw at naging established practice na ito sa iba't ibang civilizations. Kahit bago pa magkaroon ng modern casinos, online gambling platforms at mga celebrities o social media influencers na nagpo-promote ito. Pero kung gano'n nakatagal ang pagsusugal at sa kabila ng pagbabawal at restrictions ay patuloy pa rin itong ginagawa ng mga tao, mayroon tayong pinakamalaking tanong na sasagutin. Bakit nga ba nagsusugal ang mga tao? Bago natin sagutin yan, itanong muna natin, bakit nga ba nagsimulang magsugal ang mga tao? O paano nga ba silang nagsisimulang magsugal? Unang-una is the most obvious motivation, yung financial gain or the possibility of winning money. Tinitingnan ng isang tao ang sugal bilang isang opportunity para maka-earn ng mas malaking kita kaysa dun sa itinayaan niya. Hindi kailangan na sure na mananalo ka. Actually, yung idea lang na paano kung manalo ko ay sapat na para makapagsimula. Marami ring mga pag-aaral na nagpapakita na yung financial gain ang isa sa mga top reasons kung bakit nagsusugal ang isang tao. Pangalawa, ay yung excitement of fun. May mga tao na nagsusugal for entertainment. For them, it is exciting and stimulating. Yung uncertainty kasi sa sugal ay gumagawa ng anticipation sa atin na mananalo kaya ako? Ano kayang lalabas sa susunod kong taya? Yan, parang ganon. So, yung flow ng experience ay hindi lang tataya ka, pagkatapos ay kikita ka ng pera.
So, sa mga tumataya for entertainment, pwede siyang maging ganito. Tataya ka, magiging uncertain kung mananalo ka ba o hindi. I-anticipate mo yung panalo o yung pagkatalo. May excite ka at pagkatapos lalabas yung kung panalo ka nga ba o talo ka. So, mas mahaba siya than the usual. Makikita natin dito na hindi lang for financial gain ang primary reasons kung bakit nagsusugal ang mga tao. Kasama din dito yung entertainment. Pangatlo ay yung social motivation. Ang pagsusugal ay maaari ring magsimula through social interaction. Nagsimulang magsugal ang iba dahil mayroon silang kaibigan, family member o coworker na nagsusugal. Kaya kung halimbawa, ang pagsusugal ay parte ng ilang social gatherings at kung mayroong maimbitahan, halimbawa ikaw for example, yung magiging initial na motivation mo para magsugal ay hindi magsisimula sa gusto ko magsugal. Pwedeng magsimula ito sa, well, ginagawa naman nila eh. Subukan nga natin. Pwedeng ganon. At ilang mga research din yung nagpapakita na among adolescents and young adults, peers and social influences yung isa sa mga primary factors sa gambling initiation. Mahalaga itong bagay na to kapag pinag-usapan na natin yung promotion ng sugal at paano yung social normalization nito ay mas nakapanghihikayat palalo kahit pa sa mga tao na hindi naman talaga hilig yung pagsusugal. Pang-apat ay yung curiosity o novelty. Ang pagsusugal ay maaari ring magsimula sa simpleng, ano kaya to? Yung ilang mga tao ay nagsimula lang sa, subukan ko nga to, pinopromote ng artista tong platform na to eh. O ginagawa to ng mga kaibigan ko eh. Mabilis matrigger yung curiosity arousal natin kapag ang isang activity ay madaling gawin, accessible, entertaining at bago sa mga paningin natin. Kaya nga sa panahon ngayon, patok na patok yung online casino at mga online betting applications dahil sa mga factors na yun na sinabi ko. Panglima ay yung hope of a better outcome. Yun bang idea na, baka ito na. Somehow, related ito sa financial motivation. Pero distinct pa rin siya dahil ang isang tao ay maaaring mag-isip na nagsusugal ako dahil gusto kong kumita. Pero yung iba, ang iniisip ay, baka ito na yung makapagbabago sa buhay ko. Para sa mga tao na mayroong financial difficulty, yung pagsusugal ay maaaring maging pag-asa ng biglaang pagbabago ng buhay. So clearly, hindi pala iisa ang dahilan kung bakit nagsisimula ang isang tao sa pagsusugal. Minsan pera, minsan excitement, minsan dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, minsan curiosity lang, at minsan dahil umaasa siyang baka ito na ang pagkakataong magbago ang kanyang sitwasyon. Pero, may isa pang tanong, kung ang isang tao ay nagsimula na, bakit siya bumabalik? Yun lang.